Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Nagsimula ang lahat sa isang mahiwagang lugar na pinangalanang Altera. Ito ay isang lupain na nahahati sa mga tao, duwende, dragon at goblinoid na hayop. Ilang dekada na ang nakalipas, itinaboy ng mga duwende at tao ang mga hayop at dragon sa madilim na kabundukan. Ngunit ang kasamaan ay patuloy na kumakain sa kadiliman at nag-iipon ng lakas. Ang kanilang nakamamatay na pinuno, ang itim na dragon ay nagtataglay ng isang pambihirang hiyas kung saan ang galit at puot ay nagtitipon. Tahimik itong naghihintay na muling magising ang dragon. Samantala, lumitaw ang mga salungatan sa pagitan ng mga duwende at tao dahil patuloy silang nakikipaglaban para sa mga teritoryo. Hindi nila lubos na namamalayan ang pagmarcha ng kaaway patungo sa kanila. Tanging ang duwende na prinsesa na si Nerwin at ang kanyang kasamang si Leah ang nakaramdam ng panganib at naniniwala na ang mga duwende ay dapat makiisa sa mga tao upang malabanan nila ang kasamaan. Palihim silang nagtungo sa teritoryo ng mga tao ngunit nag-ambala ng prinsesa ng duwende si Elena na naniniwala na oras na para sakupin ng mga duwende ang Altera. Habang naglalaban sila, nakarating na ang mga halimaw. Nakita sila ng isang binata na nagngangalang Lambert at nagpasyang ipaalam sa kanyang bayan. Ngunit bago niya magawa iyon, napansin siya ng mga hayop at nagsimulang sumunod sa kanya. Patuloy na tumatakbo si Lambert hanggang sa makarating siya sa dead end. Naghahanda ang mga hayop na kainin siya ngunit ang mga alagang aso ni Lambert ay nakarating doon upang iligtas siya. Pagkatapos makatakas, tumungo si Lambert sa teritoryo ng tao at ipinaalam sa kanila na darating ang mga halimaw. Sa kasamaang palad, nakulong siya ng mga hayop at sa pagkakataong ito, mas marami sila kaysa sa dati. Biglang bumaba ang isang kawit mula sa langit at agad itong hinawakan ni Lambert. Dinala siya nito sa loob ng lumilipad na barko. May isang misteryosong lalaki na nagsabi kay Lambert na ipakita nito ang kakayahan niya sa pakikipaglaban, at kung matatamaan siya ng mga atake nito, si Lambert ay gagantimpalaan ng isang espada. Nagsimula silang makipaglaban gamit ang mga espadang kahoy ngunit tila natatalo si Lambert sa talentadong lalaki. Si Lambert ay nagkunwaring patay at sa wakas ay nataman niya ang lalaki. Ang misteryosong lalaki pala ay isang sikat na mersenaryo na nagngangalang Varnak. Siya ay naglalakbay kasama ang kilalang dragon fighter na nagngangalang Berant at ang kanyang kapatid na si Argenta. Tila nanalo si Lambert sa kasunduan kaya kailangan siyang bilhan ni Berant ng bagong espada para bumalik sila sa teritoryo ng tao. Nakarating na rin sa teritoryo sina Nerwin at Leah upang makipagkita sa hari ng tao at ipaalam sa kanya ang tungkol sa paparating na mga halimaw. Tumanggi siyang maniwala sa mga duwende at hindi siya natatakot sa mga halimaw, tinalo nila sila noon at magagawa nila ulit iyon. Samantala dinala ni Varnak ang binata sa palengke at hiniling ni Lambert ang pinakamaganda na espada ngunit walang malaking budget si Berant. Hindi sinasadyang nabangga ni Lambert si Leah sa daan at inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nagmamadali siyang umalis ngunit patuloy siyang sinusundan ni Lambert. Sa wakas ay nahuli niya siya sa hangganan ngunit inaatake sila ng mga halimaw. Sama-sama nilang pinatumba ang karamihan sa mga halimaw, ngunit ang mga halimaw ay gumagamit ng mga bomba upang pasabogan ang mga pader at makapasok ang iba pang mga halimaw sa loob. Ginagamit ni Lambert ang kanyang punyal para salakayin ang mga hayop ngunit ang punyal ay naputol. Mabuti na lang at nakarating doon si Gerant at ang mga gwardya at nahuli ang mga halimaw. Nakarating din doon ang dating kaibigan ni Gerant na isang mahusay na mandirigma na si Velskod. Lahat sila ay nagtitipon upang makipagkita sa hari at magplano ng kanilang susunod na plano. Sa wakas ay pumayag ang hari na bumuo ng isang alyansa ngunit siya ang mamumuno dito. Tinanggap ng mga duwende ang kasunduan at ipinatawag ang kanilang mga tropa. Inaanyayahan din ni Varnak si Lambert na sumali sa barkong pandigma ngunit kailangan niyang iwanan ang kanyang mga minamahal na alagang hayop. Walang sapat na pera si Varnak para sa espada kaya ipinagpalit niya ang mga alagang hayop sa panday. Ang battleship ay masyadong mapanganib para sa mga alaga nito. Nagpaalam si Lambert sa kanila at sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon ngunit sa huli ay napaluha siya. Nakita siya ni Leah at tinawag siyang isang iyaking bata. Nagsimulang makipagtalo si Lambert ngunit nalipat ang atensyon ni Leah sa palasyo. Napansin niya ang isang misteryosong anino at ibinato ang kanyang palaso dito. Pagkatapos, pumunta siya doon para mag-imbestiga at sinundan din siya ni Lambert. Gayunpaman, wala silang mahanap na sinuman. Napansin ni Lambert na naghahapunan ng hari kasama ang mga duwende at mandirigma at niyaya niya si Leah na pumuslit sa loob ng silid kainan. Sila ay talagang dumating para sa pagkain ngunit naging interesado sila sa mga pinag-uusapan doon. Pinagalitan ng hari ang mga mandirigma dahil inaangkin nila na ang itim na dragon ay nakakulong sa loob ng susunod na daang taon. Kung umaatake ang mga halimaw, ibig sabihin ay malapit ng magising ang dragon. Malaki ang panganib dahil hindi sila basta-basta makakalipad para patayin ang itim na dragon. Ang lugar na pahingahan nito ay lubos na ipinagtatanggol at pinuprotektahan din ito ng isang mapanlinlang na bulubundukin. Ang puwersa ng mga halimaw ay napakalaki din ng bilang, mayroon lamang isang paraan upang talunin ang dragon. Ang kahangahangang kapangyarihan nito ay nagmumula sa isang hiyas sa dibdib nito. Kung ang hiyas ay matanggal,
ang dragon ay magiging mahina. Sinabi ng alamat na ang hiyas ay may malakas na kapangyarihan, maaari itong pumatay at kaya nitong buhayin ang mga patay. Nang marinig ito, sinabi ng hari na pagkatapos talunin ang itim na dragon, dapat itago ng mga tao ang hiyas at ang mga kapangyarihan nito. Ikinagalit nito ang mga prinsesa ng duwende at nagsimula silang makipagtalo. Hindi na makayanan ni Lambert ang nangyayari kaya siya ay tumayo para magmungkahi ng sarili niyang ideya, na maaari silang magpasya sa kapalaran ng hiyas mamaya kapag tinalo na nila ang dragon. Sa ngayon ay dapat nilang magplano ng pagtalo sa dragon. Naniniwala si Lambert na dapat silang magtrabaho sa dalawang grupo. Sasalakayin ng mga sundalong pinamumunuan ni Cookie ang mga halimaw at guluhin ang kanilang atensyon habang isa pang pangkat ng mga mandirigma ang kukuha sa barko ni Varnak upang makuha ang itim na hiyas ng dragon habang natutulog ito. Si Lambert ay pinalayas sa silid ngunit nagustuhan ng mga mandirigma ang kanyang plano. Bagaman, ang kanilang prioridad ay upang sirain ang hiyas dahil maaari nitong masira ang mga inosente. Napagdesisyonan na ang plano ngunit hindi alam ng mga mandirigma kung sino ang salarin sa kanila. Nakipagkamay si Velskod sa Dark Elf at plano nilang nakawin ang hiyas para mamuno sa Altera. Bukod dito, plano rin ng hari na gawin iyon ngunit pinatay siya ni Velskod upang siya ang maging bagong hari ng Altera. Si Lambert ay bumuo ng isang grupo kasama ang mga Dragon Warriors at Elf Princess at sila ay tumungo sa pugad ng dragon. Sa daan, ang kanilang barko ay inaatake at malubhang napinsala. Hindi na makontrol ni Varnak at bumagsak ang barko sa lupa. Gayunpaman, hindi sila maaaring bumalik ngayon. Binuksan ni Leah ang mapa at sinimulang gabayan ang kanyang grupo patungo sa pugad ng dragon. Naglalakad sila ng ilang oras ngunit halos hindi sila nakakaabot sa kalahati ng distansya. Ang higit na naghihirap ay si Lambert na kailangang bitbitin din ang mga bagahe ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang desyerto na lugar na tinatawag na Ruins Forgotten by Time. Ang mga multo ng duwende ay naninirahan pa rin sa lugar na ito at walang dapat pumasok dito. Ang mga multo ay nagkukumpulan kay Leah at sumisigaw sa kanya. Hinahangad nila ang kalayaan ngunit nangangailangan ito ng napakalakas na mahika. Hindi pinapansin ni Leah ang mga multo at kailangan tumutok sa kanyang misyon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mapa, napagtanto niya na ang mga guho ay may maikling daan patungo sa pugad ng dragon, biglang may pumulibot sa kanila at tinawag sila, at ito ay ang paniki ng mga bundok ng kadiliman, para siyang tagamanman ng mga hayop at naghahatid ng impormasyon sa kanila. Laking gulat ng paniki nang makakita ng mga duwende at tao sa lugar na ito, upang maging tikom ang bibig, humihingi siya ng gantimpala. May sapat na si Velskod at nagpasya siyang patayin ang paniki ngunit ang paniki ay talagang mahusay sa paglipad. Ang bawat isa ay patuloy na umaatake sa paniki, wala sa kanila ang nagtagumpay sa pagpatay dito. Nagpasya sina Lambert at Leah na magtulungan, inabala ni Leah ang paniki gamit ang kanyang mahiwagang arrow, kung saan ay nahuli ni Lambert ang tusong paniki. Matapos patayin ang paniki, ipinagpatuloy ng mga mandirigma ang kanilang paglalakbay. Natutuwa si Lambert na napapatunayan na ang isang tao at duwende ay maaaring magtulungan. Hiniling din niya kay Leah na turuan siya kung paano gumamit ng busog at palaso. Nabigo siya ng husto at sumuko kaagad ngunit pinayuhan siya ni Leah na magsanay ng may pasensya at dedikasyon. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi kapangyarihan o lakas, ngunit ang puso at pagnanais. Napahanga si Lambert at hiniling kay Leah na magtiwala sa kanya ngunit nagdududa siya. Dahil palaging banibigo ng mga tao ang mga duwende at gumagawa ng mga makasariling desisyon na nakasakit sa kanila. Gayunpaman, sinasabi ng puso ni Leah na mapagkakatiwalaan niya si Lambert, dahil dito ipinangako ni Lambert na lagi siyang mananatili sa tabi niya. Naputol ang kanilang sweet moment dahil kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bukod dito, mayroong isang bagay na mahiwaga tungkol kay Geraint at Argenta. Ang magkapatid ay nagtatago ng isang madilim na sikreto na maaaring magdulot ng pagkamuhi sa kanila ng lahat. Pagkatapos maglakbay sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe, narating nila ang isang mataas na pader ng yelo. Ang mapa ay nagpapahiwatig sa pasulong na direksyon ngunit tila walang ibang daan. Nakapagtataka, may nararamdaman si Geraint at nakaturo sa isang partikular na lugar sa pader. Matapos matamaan ito, bumukas ang isang gate at pumasok ang pangkat ng mga mandirigma sa loob. Makalipas ang ilang hakbang ay inaatake sila ng tagapagbantay ng pugad ng dragon. Nagdadala ito ng higit pang mga tagapagbantay at pag-atake mula sa magkabilang panig. Ang tanging paraan upang mabuhay ay tumakas ngunit sina Geraint at Argenta ay nakulong sa likod. Si Velskod ay talagang nag-aalala para sa kanilang ngunit ang magkapatid ay nakakaranas ng isang mahiwagang kababalaghan. Maya-maya ay lumabas na ang magkapatid pero mukhang masama ang pakiramdam ni Geraint. Maraming oras ang nasayang sa kaguluhang ito at nakarating na doon ang hukbo ni Cookie. Magigising na ang dragon anumang sandali at nawala ng pagkakataon ang mga mandirigma na sirain ang hiyas, lumitaw ang maraming halimaw at patungo sa hukbo ni Cookie, nakarating na din sa kanila ang isang grupo ng mga halimaw. Ipinagtanggol ni Varnak ang kanyang sarili at sinabihan ang lahat na umatras.
Hinaharangan niya ang daan gamit ang mga higanteng bato, ngunit nawawala si Lambert. Siya ay naiwan sa mga halimaw, halos hindi maiangat ni Lambert ang kanyang mabigat na espada at hindi makalaban ng maayos sa mga halimaw. Muntik na siyang sumuko pero may isang palaso na lumipad palapit sa kanya nang wala sa oras. Si Leah ang bumalik para iligtas si Lambert, magkasama nilang sinubukan labanan ang mga halimaw ngunit napakarami ng kanilang bilang. Si Leah ay nauubusan ng mga palaso ngunit patuloy na lumalaban ng buong tapang. Gamit ang kanyang huling arrow, maaari niyang iligtas ang kanyang sarili o si Lambert. Isinakripisyo ni Leah ang sarili upang iligtas si Lambert at bumagsak siya sa lupa. Nag-alab sa galit si Lambert at hiniwa ang halimaw sa 2 piraso. Binuhat niya ang walang buhay na katawan ni Leah at nagmamakaawa na magising ito. Ang mga halimaw ay nagpapatuloy sa pag-atake sa iba pang mga mandirigma ngunit isang bagay na ganap na hindi inaasahang nangyari, ginamit ni Geraint ang kanyang dragon form at nakipaglaban sa halimaw. Nag-aalala si Argenta na maaaring hindi maintindihan nila ang kanyang kapatid, at siya ang haharap upang ipagtanggol ito. Sinabi ni Velskod na lahat ng dragon ay masama ngunit tiniyak ni Geraint na makokontrol niya ang anyong dragon niya. Walang nilalang na lubos na mabuti o masama, maging ang mga tao at duwende ay nakakagawa din ng masasamang gawain. Sumang-ayon si Varnak at hinayaan si Geraint na tulungan sila laban sa mga halimaw. Ngunit isa pang kalamidad ang bumangon, dahil nagising na ang itim na dragon. Si Geraint ay nagmamadaling labanan ito habang si Argenta ay hindi matawag ang kanyang dragon side. Napansin din ni Lambert ang dragon at naalala niya na ang hiyas ng dragon ay may kapangyarihang bumuhay ng mga tao, at magagamit niya ito para ibalik si Leah. Hinawakan niya ang kanyang espada at tumalon sa likod ng nakamamatay na itim na dragon. Napagtanto ng ibang mga mandirigma na dapat din silang tumulong kung nais nilang iligtas ang kanilang lupain. Lahat sila ay nagsimulang umatake mula sa lahat ng panig at subukang magdulot ng maraming pinsala sa dragon hanggat maaari. Nang medyo nang hina na ito, tumalon si Velskod patungo sa dibdib nito at sinimulang tamaan ang hiyas, hindi na siya nakatagal at agad na nahulog. Nilinlang ni Geraint ang dragon na dumaan sa isang makitid na daanan at kinukulong ito sa ilalim ng mga bumabagsak na bato. Sa kasamaang palad, pinipigilan nito ang dragon sa loob lamang ng ilang segundo. Si Lambert ay patuloy na umaatake sa likod habang si Geraint ay binibigay din ng kanyang makakaya. Nagalit ang dragon at sinunggaban si Geraint. Kakainin na niya ito ngunit sa wakas ay nakuha ni Argenta ang kanyang dragon form at nailigtas ang kanyang kapatid. Ang natitirang mga mandirigma ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan at pinatamaan nila ang dragon. Sa sandaling mawala ng lakas ang dragon, agad na sinimula ni Geraint ang pag-atake sa hiyas. Ngunit nakuha ng dragon ang kontrol at sinunggaban si Geraint habang si Lambert ay nagsimulang bumagsak. Bigla niyang naalala ang palaso ni Leah na mayroon siya. Ginamit ito ni Lambert upang mapunit ang mga pakpak ng dragon kaya nawalan nito ng balanse. Nakalaya si Geraint at kinuha ang hiyas mula sa dibdib ng itim na dragon. Mahigpit niyang hinawakan ang hiyas at hiniling kay Lambert na sirain ito. Nais ni Lambert na gamitin ang itim na hiyas upang buhayin si Leah ngunit sinabi ni Geraint na ito ay masyadong delikado dahil maaaring masira ng hiyas ang sinumang humawak dito. Para iligtas si Leah, binigay ni Geraint ang sarili niyang hiyas. Sa sandaling umalis si Lambert, hiniling ni Geraint kay Velskod na sirain ang itim na hiyas ngunit kinuha niya ito upang makakuha ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Geraint na hindi kayang hawakan ng isang normal na tao ang itim na hiyas at makukuha nito ang kanyang katawan, ngunit hindi nakinig si Velskod. Iniwan ni Lambert si Leah upang bumalik upang iligtas ang kanyang grupo mula kay Velskod. Unti-unti, inaagaw ng hiyas ang katawan ni Velskod. Nag-aalok si Velskod na pagagalingan niya si Leah kung sasama si Lambert sa kanyang panig ngunit hindi yun magagawa ni Lambert. Mahal na mahal niya si Leah pero hindi niya hahayaang pamunuan ng kasamaan ng Altera. Si Lambert ay patuloy na lumalaban ngunit kalaunan siya ay natalo. Siya ay malapit ng mahulog mula sa bangin ngunit isang palaso ang lumitaw kung saan at tinamaan nito si Velskod. Nahulog siya sa malalim na bangin habang ligtas naman si Lambert, ang palaso pala ay mula kay Leah, himala siyang nabuhay sa pamamagitan ng hiyas, dahil sa pagkamatay ng dragon umatras din ang mga halimaw. Naligtas ang Altera ngunit nalaman ng mga naninirahan dito na ang mga tao at duwende at maging ang mga dragon ay maaaring mamuhay ng mapayapa ng magkasama kung ang kanilang mga puso ay dalisay. Umuwi ang mga mandirigma ngunit hindi nila alam na buo pa rin ang itim na hiyas at napunta na ito sa pinakamasamang kamay, at ito ang Dark Elf. Ilang taon na ang nakalipas, ang mga tao at duwende ay nakipaglaban sa isang malaking digmaan laban sa dragon at nanalo. Bagamat hindi ito sapat upang alisin ang distansya sa pagitan ng mga duwende at mga tao. Nakakalungkot, lalo na kay Xiaoyu dahil nine-love siya sa isang duwende na prinsesa na si Leah. Kinailangan nilang bumalik sa kanilang magkahiwalay na mundo na may pangakong muling magkikita balang araw. Regular silang nagsulat ng mga love letter sa isa't isa, at tiniyak ni Leah kay Xiaoyu na malapit na niyang kausapin ang kanyang kapatid na si Kyle tungkol sa kanilang relasyon.
Siya ang hari ng mga duwende, at sa kanyang pag-aproba, magiging maayos ang lahat. Sa kasamaang palad, kinamumuhian ni Kyle ang mga tao at binalaan si Leah na huwag nang makipagkita kay Xiaoyu. Gayunpaman, ang fiancé ni Kyle at ang magiging reyna ay isang mabait na babae. Pinahahalagahan niya ang tulong na ginawa ng eskinita ng mga tao sa Dragon War at inimbitahan niya si Xiaoyu at ang kanyang team sa royal wedding. Talagang nasasabik si Xiaoyu na matanggap ang imbitasyon. Wala siyang pakialam sa kasal ng hari. Sa totoo lang, masaya na siya na sa wakas ay muli niyang makikita si Leah. Ilang taon na ang nakalipas, at siya ay nasa hustong gulang na ngayon. Natapos na niya ang pagsasanay sa pag-forging ng mga metal at gumawa ng magandang singsing para kay Leah, ngunit isang hindi inanyayahang panauhin ang naghahanda rin para sa okasyon. Si Rose, ang Dark Elf, ay nagbibigay ng kapangyarihan sa itim na hiyas gamit ang kanyang dugo at kaluluwa ng mga duwende. Ang ritual ay napakalakas na ang isang ketukot-takot na bagyo ay umabot sa buong mundo. Ipinaalam ni Xiaoyu sa kanyang guro nagpapanday na dadalo sila sa kasal. Pinayuhan din ng Forging Master ang batang lalaki na talikuran ang kanyang imposibleng pag-ibig ngunit si Xiaoyu ay hindi susuko. Sumakay siya sa lumilipad na barko at naglakbay patungo sa kaharian ng mga duwende. Sa daan, ipinakita ng Forging Master ang kanyang pinakadakilang imbensyon kay Xiaoyu. Ito ay isang lumilipad na skateboard. Gayunpaman, hindi madaling lumipad, at muntik nang mahulog si Xiaoyu, ngunit pagkatapos ay pinagmamasdan niya ang mga ibong lumilipad sa paligid niya. Kinokopya niya ang kanilang mga trick at minamaster ang pagsakay sa skateboard. Pumasok pa siya sa kaharian ng duwende sakay sa skateboard at nakuha ang atensyon ni Leah. Talagang nasasabik siya at tumalon para yakapin si Xiaoyu. Pareho silang bumagsak, ngunit tiyak na sulit ito. Nagkita muli sila pagkatapos ng ilang taon. Tulad pa rin ang itsura ni Leah dati dahil nabubuhay ang isang duwende sa loob ng libu-libong taon, ngunit si Xiaoyu ay lumaki na, naglibot sila sa paligid ng kaharian. Huminto din sila para batiin ang reyna. Nakikita rin sila ni Kyle at nagalit sa kanyang fiancé dahil sa hindi pagpapalam sa kanya ng maaga. Sinabi ng reyna na pansamantala ang relasyon ni Leah dahil tatanda na si Xiao, at hayaan siyang mag-enjoy ng kaunti. Ngunit naniniwala si Kyle na ang buhay ng tao ay maikli, ngunit ang epekto ng kanilang pagmamahalan ay sa mahabang panahon. Ayaw niyang maranasan ni Leah ang heartbreak at hiniling sa reyna na tapusin na ang usaping ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumayag kay Kyle at dinala si Leah sa isang espesyal na lugar. Ito ang sagradong kuweba kung saan iniingatan ang hiyas ng buhay. Nakasalalay dito ang kapakanan ng lahat ng duwende. Isang ritual para sa reyna ang pagsusuot nito sa kanyang kasal. Ngunit isang hindi kilalang panganib ang nakatago malapit sa kaharian, kaya mapanganib para sa reyna o hari na panatilihin ang hiyas. Ang pinakamapagkakatiwalaang nila ay si Leah lamang. Siya ang mananagot sa pag-aalaga sa hiyas. Ngunit hindi niya maibabahagi ang sikretong ito sa sinuman at dapat lumayo sa iba, lalo na sa mga tao. Sinabi ni Leah na mapagkakatiwalaan si Xiaoyu, ngunit hindi pumayag ang reyna. Tinanong niya kung ilalagay ba ni Leah sa panganib ang buong kaharian para sa isang bagay na hindi magtatagal. Nalulungkot si Leah, ngunit hindi siya maaaring umatras sa kanyang mga tungkulin bilang isang prinsesa. Nagsimula ang seremonya ng kasal, at ang reyna ay pumasok sa bulwagan sa isang kaakit-akit na puting damit. Napansin siya ni Xiaoyu sa stage at nagmamadaling sumalubong sa kanya. Sabay silang nanunood ng wedding ceremony. Si Leah ay naghahanda ng regalo para kay Xiaoyu, at sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na ibigay ito. Ito ay isang espesyal na natitiklap na pana. Gustong-gusto ito ni Xiaoyu at inilabas din ang kanyang regalo. Iyon ang singsing na ginawa niya gamit ang kamay. Habang sinasabi ng hari at reyna ang mga panata, ipinagtapat din ni Xiaoyu ang kanyang pagnanais na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si Leah. Kinuha niya ang kamay nito para isuot ang singsing, ngunit tumanggi si Leah na isuot iyon. Bago maintindihan ni Xiaoyu ang buong sitwasyon, may pumasok sa wedding hall. Ito ay si Rose at ang mga Dark Elf. Tinatakot nila ang lahat ng mga bisita at pinalibutan ang hari at ang reyna. Inatake ni Rose si Kyle at pumunta sa reyna. Nagalit siya dahil hindi niya mahanap ang hiyas ng buhay at tinanong ang reyna kung nasaan ito. Nang hindi siya sumagot, inatake siya ni Rose sa isang spell. Sinabi ni Leah kay Xiaoyu na lumayo, ngunit gusto niyang tumulong. Pumulot siya ng palaso at tinutukan si Rose. Naligtas ang reyna, ngunit inatake pabalik ni Rose si Xiaoyu.
Ang sugat ay hindi malalim, ngunit ang impeksyon ay medyo masakit. Kinuha ni Rose ang Reyna bilang hostage at hiniling kay Kyle na makipagkita sa kanya sa digmaan kung gusto niyang ibalik ang kanyang asawa. Inihanda ni Kyle ang kanyang barko para sa labanan at ipinaalala kay Leah ang responsibilidad na dapat niyang asikasuhin. Gusto din ni Xiao Yu na sumama sa kanila, ngunit tumanggi si Leah. Sinusundan pa rin niya ang barko dahil kinuha rin nito ang mga alagang aso ni Xiao Yu. Habang dumadaan sa barko ni Kyle, niyaya ni Xiao Yu si Leah na sumama sa kanya. Maaari silang maglakbay ng mas mabilis sa kanyang flying board. Para sa kapakanan ng Reyna, sumama si Leah kay Xiao Yu, at sinugod nila ang barko ng Dark Elf. Nakapagtataka, nahahanap ni Xiao Yu si Rose dahil sa may lason na sugat na ibinigay nito sa kanya. Nagsinungaling siya tungkol sa pagtungo sa digmaan para makaabala kay Kyle at tumungo sa ibang direksyon. Si Xiao Yu at Leah ay pumasok sa barko at nakita ang Reyna na nakulong sa isang silid. Nahuli sila ni Rose at inutusan ng mga Dark Elf na salakayin sila. Habang si Xiao Yu ay abala sa pakikipaglaban sa mga duwende, hinawakan ni Rose si Leah at itinapon ito palabas ng barko. Sumunod sa kanya si Xiao Yu at hinila siya sa flying board. Nangako siya na hindi niya ito pababayaan at humiling na muling isaalang-alang ang kanilang relasyon. Binago ni Leah ang usapan at pinayuhan na bumalik sa kanilang sariling barko. Sinusubukan nilang ipaliwanag ang lahat kay Kyle, ngunit hindi siya nakinig at pinahiya si Xiao Yu. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Leah sa pagiging pabaya at ipinaalala nito ang malaking responsibilidad. Nahihiya si Leah sa kanyang mga desisyon at hiniling kay Xiao Yu na huwag na siyang hanapin kailanman. Sinabi ni Xiao Yu na nagbago siya at umalis siya na nalulungkot. Sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang tinig ni Rose, na nag-aalok na tuparin ang kanyang mga kahilingan kung papayag siyang tulungan siya. Si Xiao Yu ay nahimatay at nagising sa sarili niyang sasakyang panghimpapawid. Pinayuhan siya ng kanyang amo na tanggapin ang katotohanan na ang mga tao at duwende ay hindi maaaring magkasama. Mas mabuting mag-move on na lang siya. Hindi pumayag si Xiao Yu at umalis. Samantala, sinubukan ng Reyna na tumakas sa barko ngunit nabigo siya. Tinanong niya si Rose kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ibinunyag ng Dark Elf na lahat ng ito ay paghihiganti sa naranasan niya noong bata pa siya. Si Rose ay talagang kapatid ng Reyna, ngunit nakita ng kanilang mga magulang na si Rose ay hindi pa handa at pinili ang isa pa nilang anak na babae bilang opisyal na tagapagmana ng trono. Gusto ni Rose na ibalik ang trono sa tulong ng maitim na hiyas. Plano niyang pagsamahin ito sa kaluluwa ng dragon upang madagdagan ang kapangyarihan nito habang si Kyle ay nalilito sa maling landas. Nakarating si Rose sa sementeryo ng dragon. Pinatay ito ng mga duwende ilang taon na ang nakararaan, ngunit ang kaluluwa nito ay nakakulong pa rin sa sementeryo. Biglang nakarating din doon si Xiao Yu. Hiniling ni Rose sa kanya na dalhin ang sinaunang mapa upang mahanap ang hiyas ng buhay, at bilang kapalit, tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Ngunit dumating lamang si Xiao Yu upang sabihin kay Rose na hindi siya mahuhulog sa kanyang mga panlilinlang. Gusto niyang makasama si Leah, ngunit hindi siya gagamit ng masasamang paraan para makuha siya. Nahulog sila sa bitag at inatake ng mga Dark Elf. Napatay ang lahat ng sundalo, at nasunog ang barko. Ngunit iniligtas ni Xiao Yu at ng kanyang mga amo ang mga duwende at inanyayahan sila sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Hindi pa rin nagpapasalamat ang hari sa kanilang tulong at nag-aalok na magbayad para sa sasakyang panghimpapawid. Napasimangot si Leah at tinanong si Kyle kung bakit siya nagkakaganito. Si Xiao Yu ay isang mapagkakatiwalaang tao at isang magandang kapareha para kay Leah. Si Kyle ay ipinahayag na si Xiao Yu ay nahawahan ng maitim na hiyas at walang lunas ito. Ang kanyang isip ay unti-unting masasakop ng kasamaan tulad ng nangyari kay Rose. Iminumungkahi ni Leah na pagalingin siya gamit ang hiyas ng buhay, ngunit sa kasamaang palad, ito ay gumagana lamang para sa mga duwende. Si Xiao Yu ay isang walang muwang na tao. Narinig ni Xiao Yu ang lahat ng ito at nagpa siya na iligtas ang Reyna mag-isa. Ninakaw niya ang sinaunang mapa at dinala kay Rose. Hiniling niya na pakawalan ng Reyna, ngunit ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng kontrol ni Rose. Madali niyang kinuha ang mapa sa kamay ni Xiao Yu. Pagkatapos ay ipinadala niya si Xiao Yu upang makuha ang hiyas ng buhay. Sinabihan ni Kyle si Leah na patayin si Xiao Yu, ngunit hindi niya kayang gawin iyon. Paano papatayin ng isang tao ang kanyang tunay na pag-ibig? Si Xiao ay lubos na nasa ilalim ng masamang spell at nagpas siyang isakripisyo ang kanyang buhay. Nakikiusap siya kay Leah na patayin siya sa lalong madaling panahon.
Para tulungan siyang gawin iyon, pinana siya ni Xiaoyu ng arrow, at gumanti din si Leah. Ang arrow na pinana ni Xiaoyu ay sadyang nabali at hindi nakapinsala kay Leah. Habang si Xiaoyu ay namamatay sa sakit, sinubukan siyang pagalingin ni Leah gamit ang hiyas ng buhay, ngunit hindi ito umubra. Hindi niya maaaring hayaang mamatay si Xiaoyu at nagpasya siya na kunin ang lason sa katawan ni Xiaoyu, sinugitan niya ang kanyang kamay at ginamit ang hiyas upang sipsipin ang lason. Nagising si Xiaoyu, ngunit ang sugat ng maitim na hiyas ay hindi pa ganap na gumaling. Mamamatay siya anumang oras, nais ni Xiaoyu na gugulin ang kanyang mga huling oras kasama si Leah at humiling na hayaan siyang sumali sa paghahanap. Lahat sila ay naglalakbay patungo sa madilim na lambak, ngunit si Rose ay handa rin para sa digmaan. Inaatake niya sila gamit ang pagbaril ng lava at Dark Elf. Sumakay si Rose sa sasakyang panghimpapawid at hiniling kay Leah ang hiyas. Inabala siya ni Kyle habang si Leah ay tumatakbo palayo kasama si Xiaoyu. Binaril din ni Kyle ang barko, kaya nawalan ito ng kontrol, at bumagsak ito sa mga bundok. Hindi sinasadya, nakaharang ito sa daan patungo sa Reyna. Ginagamit ni Leah ang kanyang messenger arrow para ipadala ang hiyas ng buhay sa Reyna habang nakahanap sila ng ibang paraan. Nahuli ni Rose si Leah at binyantaan na ibigay ang hiyas. Inaatake din niya ang mga kasamahan ni Xiaoyu patungo sa kumukulong lava. Biglang nagsimulang kumalat ang mga berdeng sanga sa paligid ng yungib. Nahuli nito si Rose at dinala si Leah at ang iba pa sa isang ligtas na lugar. Ang Reyna ang gumagamit ng hiyas ng buhay. Tila naligtas na niya ang lahat, ngunit mayroon pa ring huling baraha si Rose. Nilamon niya ang maitim na hiyas at naging ganap na halimaw. Ang bawat tao'y tumatakbo para sa kanilang buhay, ngunit dapat silang gumawa ng paraan upang pigilan si Rose. May plano si Xiaoyu, ngunit gusto niyang magtiwala sa kanya ang lahat. Inutusan niya ang iba na gambalain si Rose sa pamamagitan ng paghahagis ng hiyas ng buhay. Sa totoo lang, gusto niyang itulak ang halimaw patungo sa lava. Itinulak ni Xiaoyu si Leah palayo sa kanya at nagtabi siya kay Rose ng hiyas ng buhay. Sa sandaling malapit na siya sa lava, itinulak siya ni Xiaoyu. Sa kasamaang palad, nakaligtas siya at hawak niya si Xiaoyu. Namamatay siya sa sakit ngunit hindi niya binibitawan ang hiyas. Kumakalat na rin sa kanyang katawan ang dark gem poison, ngunit naaalala niya ang mga sandaling kasama niya si Leah. Ang magagandang alaala ay nagpapanatili sa kanya ng katinuan. Biglang nag-freeze ang lava, at tumubo ang isang masiglang puno sa gitna ng lambak. Ang mga itim na duwende ay namatay at ang kanilang mga kaluluwang gumagala, ay sa wakas ay nakapagpahinga sa kapayapaan. Samantala, muling isinilang si Xiaoyu na may kapangyarihan ng hiyas ng buhay. Hindi makapaniwala si Kyle na ang hiyas ay nakapaloob sa isang tao. Dahil dito, tinatanggihan niya ang lahat ng mga pagkiling na nilikha niya laban sa mga tao. Siguradong pinili ni Leah ang tamang lalaki para sa kanyang sarili. Ngayon ay maaari na silang magsama ng walang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.